Malapit na ang Christmas break and I'm sure ang ilan sa inyo nagpaplano ng mag-out of the country para magbakasyon. Pero alam nyo ba na hindi nyo na kailangan lumayo pa? Dito lang mismo sa ating bansa, may mga kainan, pasyalan at pamparelax na para ka na ring nasa ibang bansa. Sinasabing sa bansang Greece nagmula ang pinakaunang sibilisasyon sa buong mundo. Patunay daw dito ang makalumang mga istruktura na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Greece, gaya ng The Parthenon, The Acropolis at ang Temple of Poseidon. Ang mga ito itinayo halos 3,000 taon na ang nakakaraan. Hindi naman pinalagpas ng dating OFW na si Estrella ang pagkakataon na magpa-picture sa mga lugar na ito nang magtrabaho siya sa Greece bilang domestic helper noong 1983. Gustuhan ko sa Greece yung unang-una yung trabaho ko. Tapos mga amo ko dahil mababait sila, tinurong nila akong anak. Maganda ang Greece. Mura pa nun. Pero bukod sa masaganang buhay, may mas mahalagang bagay daw na natagpuan si Estrella sa Greece. My nickname is Manos. I'm the husband of Estrella Labrador Sapundakis. We are 26 years together. Natokopsis. Doon mismo sa Greece nakapagsimula sila ng kanilang sariling pamilya. At dahil 18 taon siyang nanirahan doon, natutunan ni Estrella ang makibagay sa dayuhang kultura. Anak siya natuto lang kasi matagal na ako, tapos nag-aral na yung si Valentino, yung anak kong panganay. Kailangan matuto ako magbasa, magsulat, tapos magsalita. Karisto, thank you. Kalinista, good night. Masarap, nostimo. Noong 2005, nagdesisyon si Estrella na muli nang manirahan dito sa Pilipinas. Bitbit niya sa kanyang pagbabalik ang asawang si Manos at ang 2 nilang anak. Pero bukod sa kanyang pamilya, isang parte ng kulturang Greek ang inuwi rin ni Estrella dito sa Pilipinas, ang maghain ng pagkaing punong-puno ng spices o pampalasa. Dito sa Tagaytay City sa Cavite itinayo ng mag-asawang Sapundakis ang Manos Greek Taverna. Hindi naman kalakihan ng restaurant, kaya nga raw ito tinawag na taverna dahil ang ibig sabihin nito sa Greek, maliit na kainan. Pagpasok sa loob, Greek music agad ang maririnig. Tila may nagpapaalala sa mga customer na wala sila sa Pilipinas kundi nasa isang restaurant sa Greece. Gaya ko din noon. Una sa Greece, ayaw ko ng pagkain. Gusto ko rin matikman ng mga Pilipino yung pagkain ng Greece. When I first came here, I see opportunity and I see there is no Greek food. That's why I decided to open here in Tagaytay, because it's a tourist place and also the weather is pleasant for me. It's like Greece. Summertime. Mga kapuso, ito po ang mga specialty namin sa Manos Greek Taverna. Bawat putahing inihahain dito sa Manos Greek Taverna, tiyak na authentic daw ang lasa. Kabilang sa kanilang specialty of the house ang Greek salad at feta cheese. The Greek cuisine is 1,000 years old. We don't use chemicals, preservatives, coloring, mantika, vecin. Especially us, we fixing everything here. It's a family business, homemade cooking. Kadalasan mga dayo pa mula sa Maynila ang pumapasyal sa kanilang restaurant para lang matikman ang pagkaing Greek. May mga foreigner at meron din namang mga Pilipino. Minsan si Estrella mismo ang naghahanda sa order ng mga customer. Natutunan daw niya ito noong domestic helper pa siya sa Greece. At kabisado na rin daw niya ang panlasa ng mga Greek sa tinagal-tagal ng pagtatrabaho niya roon. Ayaw ko ng lasa ng feta cheese, pero nagtagal na ako, gusto ko na rin, kaya masarap ang Greek salad. Ito yung feta cheese nila.
ones that we ordered are not the ones that we normally are able to try sa Manila. That's quite good. Naging laman na rin ng iba't ibang magazine sina Manos at Estrella dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo. At ang mensahe na nais nilang iparating, hindi kailangang lumipad pa patungong Greece para makatikim ng mga pagkain gaya ng souvlaki, moussaka o baklava. Dahil dito mismo sa Pilipinas, may makakainan ito sa murang halaga. Bukod sa Greek restaurant na itinayo ng mag-asawa, marami pang mga nagsulputang establishmento na pang-foreigner ang appeal, gaya ng Korean grocery at restaurant na dito rin sa Tagaytay matatagpuan. Pero ang may-ari nito, hindi isang Koreano, kundi katulad din nating Pilipino. Pagdating sa preparasyon at lasa ng pagkain, tinitiyak ni Helena na papasa ito sa mga kapwa niya Koreano at magugustuhan din ng mga Pilipino. As a Korean food here, all have menu.